Tawagin mo si Mylene. Tawagin mo si Michael. Ayun, medyo nalimutan na po ako ng tinik. Sa totoo lang po, ilang beses na po akong talagang minsan naisip ko parang tumigil na ako sa pagka-vlog. Minsan na-adapt ko na hindi mo kaya. Pero kaya mo pala. Mayali ka. Upo ka dito. Si Russell nakapag-decide na hindi na uuwi. Ikaw, nauwi ka pa o hindi? Hindi ka na uwi. So ayan, mga kabayan ko. Kumusta po kayo? Dito na naman po ako. Welcome po kayo. Dito sa aking YouTube channel. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti yung kalagayan, lalo na mga OFW natin sa ibang bansa. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? At bago ko mag-umpisa, shoutout muna sa mga hinahangan natin charity vlogger, kay Pagubihero, kay Krishna, mga Krispaw Fanatic, mga Krishna supporter, kay Kalingap Rab, mga Kalingap supporter, viewers, mga viewers ni Daddy Frankie, Kuya Bal, Ate Jack, viewers ni Katekram, viewers ni Miss Ivana Lawi at viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shout out sa inyo. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Tuloy tayo mga kabayan ko. Ito, bibigyan ko lang ng comment, reaction, patungkol dito kay Pugubihero at sa kanya mga scholar. Ang tutukoy kong dalawang scholar ay itong si Mylene at saka si Russell. Kung matatanda natin, yung unang upload ni Pugubihero ay ipinaalam niya doon sa tatay ni Russell, ni Russell, na itong si Russell ay uuwi na raw. At wala sa magawa sapagkat yan ang gusto ng bata. Dahil pag pinagsasabihan, siguro, pag pinagsasabihan, pag nagkakaroon ng pagkakamali at pinagsasabihan, ay parang hindi gusto na pinagsasabihan. Kaya ang desisyon, ang panakot, ay uuwi na lang. Di ba gano'n yung mga kaubayan ko? Pero itong aking napanood na upload video ni Pugubihero sa ngayon, kinausap niya yung dalawa. Kinausap niya yung dalawa kung ano ang desisyon nila. Pagpapatuloy pa ba nila yung pag-aaral diyan sa Manila, diyan sa lugar nila Pugubihero, na kung saan ay sagot lahat lagi yung kaila pagpapaaral bilang sponsor. Di ba gano'n yun? At sa mga sponsor din na tumutulong kay Pugubihero para mapag-aral sila, makapagtapos sila ng pag-aaral. Di ba? Ngayon, kinausap niya itong dalawa at nakapag-desisyon, itong si Russell, una si Russell kinausap, nakapag-desisyon na hindi lang siya uuwi. Kasi kung uuwi siya, ano magiging buhay nga naman niya doon? Maaaring hindi niya matapos o yung pangarap niya, nakapagtapos siya ng pag-aaral, maaaring hindi niya hindi niya makamit yung kanyang pangarap na makapagtapos siya ng pag-aaral at pakatulong sa kanyang pamilya. Di ba? Ganun yung mga viewers ko. Ngayon, kinausap ulit tinawag itong si Mylene kasi wala si Mylene, di ba? Tinawag ngayon. At ito na nga, kinausap naman si Mylene. Anong desisyon mo, Mylene? Tinanong ni Pugubihero. At kasi si Russell, nagpag-desisyon na hindi na siya uuwi. Ikaw, anong desisyon mo? Uuwi ka pa ba? Tinanong niya. Kumuha ko ng video clip na mga viewers ko. Inuuna ko lang ito sa inyo. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong pag-uusap nila Pugubihero at nila Russell at Mylene. Tinanong itong si Mylene, ikaw, anong desisyon mo? Kasi si Russell, kapag desisyon na, hindi na siya uuwi. Ikaw, uuwi ka pa ba? Umiling si Mylene.
at napag-desisyon na niya na rin na hindi siya uuwi. Di ba, mga viewers? So, itong mga batang ito, di natin maiwasan kung sila'y napapagsabihan at napapagalitan dahil kung may nagawa naman silang mali o wala naman silang nagawang mali, ay hindi ito mapapagsabihan. So, sa mga desisyon nila, palibhasa sa mga bata pa, hindi maiwasan yan na ganun ang magiging desisyon nila. Pero ganun pa man, ay kinausap ni Pugubero ng maayos, mga kabayan. Kinausap ni Pugubero ng maayos kung ano talaga ang buong desisyon nila. Dahil si Pugubero, sa totoo lang, nangihinayang dito sa dalawa. Kasi nga, nabigo nga naman siya kaila Madeline, kay Ninita, nabigo siya dahil nga hindi naayos yung kailang mga pag-uugali at napagdesisyon na umuwi. Ayun, ano nangyari? Si Madeline nag-asawa. Si Ninita nagiging pasaway sa magulang. Di ba? Napapanood naman natin sa mga upload video eh. Napapanood natin sa mga upload video ni Pugubero at ni Nanay Lorna. Na pati si Nanay Lorna na may problema dito kay Ninita. Di ba ganun yan? So, ganun na lang yung pangangaral na ginagawa ni Pugubero dito sa dalawang scholar niya to na dalaga na si Maylene at saka si Russell. Kasi nangihinayang siya. Kasi may mga talent itong mga batang ito at may mga pangarap sa buhay na gustong maabot. Di ba ganun yan? Napanood natin, kumuha ko ng video clip. Kayo nang humusga, mga kabayan ko. Paano masabi ninyo? Shoutout sa'yo, Pugubero, ha. Kumuha ko ng video clip para lang magkaroon ako ng motivation dito sa aking comment, reaction sa video, patungkol sa tinatanong mo sa mga bata. Pati sana kayo. Okay? So, mga kabayan ko, panoorin natin at kayo nang humusga kung ano masabi ninyo dito sa dalawang bata na ito. Dalawang dalaga, kay Maylene at kay Russell. Okay? Comment lang po kayo sa baba. Subscribe lang po kayo, ha. Kung di pa kayo napag-subscribe, mga bagong viewers ko. Eto, pakinggan natin. Tawagin mo si Maylene. Tawagin mo si Michael. Ayun, medyo kalimutan na po ako ng tinik. Sa totoo lang po, ilang beses na po akong talagang minsan naisip ko parang tumigil na lang ako sa pagka-vlog. Minsan na-adapt ko na hindi mo kaya. Pero kaya mo pala. Mayali ka. Huwag ka dito. Si Russell nakapag-decide na hindi na uuwi. Ikaw, nauwi ka pa o hindi? Hindi ka na uwi. Bakit hindi ka na uwi? Ha? Hindi ko kasi ni Papa. Hindi daw po nakaya na para sa akin. So hindi kayo kayang pag-aralin ng papa nyo doon. Kaya kami lang papakinggan nyo, ha? Ha? Ako pa ulit-ulit ako nag-a-advise sa inyo. Kasi ayoko mapagod. Ha? Kung kinuha ko kayo doon, gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral nyo. Kung ano yung ginagawa nyo rito, naapektuhan ako doon sa Davao. Naintindihan nyo? Isa naisip ko na, huwag na lang kaya akong mag-vlog, stop na ako. Kasi puro problema yung isipin ko. Mahal ko kayo eh. Hindi ko kayo dadalhin dito kung hindi namin kayo mahal. Lalo ka na may. Ikaw yung unang kong tinulungan. Ikaw yung gusto kong makatapos eh. Kaya huwag na akong bibiguin. Kaya kung ano man yung sinasabi namin sa inyo, please lang, pakinggan nyo. Kasi pag ako napagod na, sino pa tutulong sa inyo? Wala naman kaming ginawa, di mapabuti kayo eh.
Yun lang yung gusto ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pag nakatapos kayo, bahala na. Kung iwan niyo kami, okay lang naman eh. Kahit hindi nyo kami balikan. Importante makagraduate kayo. Yun lang. May, you matured enough. Matured ka na. Makinig ka sa sinasabi lagi namin. Kasi walang magulang mo na magpapayo rito. Kami lang. So kung bibigyan nyo palagi ng problema ang bawat isa kayo, lahat tayo maapektuhan. Nagigets nyo ba? Oh, ayaw ko na maulit-ulit yan. Mga desisyon nyo na hindi nyo pinag-iisipan, mabuti. Kasi lahat maapektuhan. Ako, pamilya nyo, kami dito. Oh, ha? Maging lesson sa inyo ha? I know, yung isip nyo ay palagi pa rin para kayong bata. 18 na kayo. Priority nyo ang pag-aaral at ang pamilya nyo. Yun lang. Sorry po, Daddy. Sa inyo po lahat. Kaya sa inyo po tayo, sorry. Sa tatay ko po, sorry. Nakapag-isip ako ng na alam ko naman kung hindi mo kaya kong pag-aral. Nano lang po ako sa mga sinabi ko po kay Papa na uwi nito. Sabi niya, paano wala lang, hindi ko kaya na. Sa sulit po. Yan. Hindi kayo kayang pag-aralin doon. Okay na ha? Papakabuti kayo dito. Oh, 18 na kayo. Paging mature na yung isip nyo. Ha? Sa bawat ganyan, may natututunan kayong mga bagay dapat na-adapt ninyo at nare-realize nyo. Naintindihan ko kayo dahil teenager na kayo. Tapos ngayon, hindi na kayo teenager, going to adult na kayo. Mas maintindihan nyo na dapat, ha? Yung mga natututunan nyo, ha? So ayun, di ba mga babayan? Napakinggan natin. Talagang umiyak dito si Pugubiyero. Umiyak. Alam mo yung iyak ni Pugubiyero, ramdam mo eh. Bilang isang magulang, ramdam mo. Madadama mo talaga yung kanyang panghihinayang sa kanyang mga scholar. Kasi nga naman, minsan siyang nabigo. Tapos, mabibigo uli siya rito sa dalawa na to. Buti na lang, mga kabayan ko, nakapag-desisyon dalawa na hindi na lang sila uuwi. At ipagpapatuloy nila yung kailang pag-aaral. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, sabi ni Puwero, ako ayaw ko mapagod. Sabi niya doon sa dalawa, ayaw ko mapagod. Kasi pag napagod ako, paano na? Paano na kayo? Ng mga tinutulungan niya. Sa totoo lang, mga viewers ko, kabinatang tao ni Pugumbero. Kabinatang tao. Pero parang pakiramdam natin, pasan niya ang daigdig. Bakit? Pinasok niya ang social media at pinasok niya ang pagcha-charity, so pinaninindigan niya ito. Ipinangako niya dito sa mga scholar niya na hanggat maaari kung may maitutulong siya, tutulong siya. Sa tulong din ng ilang mga sponsor. Kasi may mga sponsor eh. Itong mga scholar niya, may mga sponsor ito eh. So, ang ginagawa ni Pugubero, siya din, bilang siya yung nakikipag-coordinate, siya nakikipag-usap, kasi yung mga sponsor, di naman nakakausap eh. Ito mga beneficiary niya, ng mga estudyante niya eh, ng mga scholar niya eh, di ba? At siya yung nakikipag-usap. Na sana, siya nagbibigay ng payo, na sana pagbutihin niya yung pag-aaral, kasi minsan lang dumating sa buhay ang pagkakataon. Sana naisip din nila Maylin at saka ni Russell, mga kabayan.
yung pagkakataon, minsan lang ito. Kasi kung uuwi sila doon sa lugar nila, ano magiging buhay nila? Sa hirap ng buhay nila, sa dami ng mga kapatid nila na kailangang alalayan. Paano pa sila? Kung dadagdag pa sila sa problema ng kailang mga magulang. Di ba? Maaaring din nila makamit yung kailang mga pangarap na makapagtapos silang pag-aaral. Di ba ganun yun? Kaya ganun na lang ang pangangarap ng gobyerno sa dalawa. Ganun na lang. Na para bang tatay nila na nakikiusap din sa mga bata hanggat maaari. Pagbutihin lang pag-aaral nila at huwag sila maging pasaway. Sabi nga ni gobyerno, nasa hustong gulang na kayo. Nasa hustong gulang na kayo, 18 anyos na kayo. Sana mapag-isip-isip nyo na talagang mag-level up naman nila kailang mga ugali. Kasi yung mga ugali ng mga batang ito, mararamdaman mo, mga bata pa talaga eh. Yung pag-iisip nila, mga bata pa talaga. So, kailangan pa talaga nila maglaro. Ibig sabihin, larong pambata, maaari, ganun. Ang kaganda naman dito, kay Maylen at kay Russell, andyan yung pamangkin ni Pugbero na si Nia at yan nagiging kabanding nila at nakakausap. Di ba? Siguro itong mga batang ito may nagawang kasalanan na hindi lang masabi-sabi ni Pugbero at pinangangaralan ni Pugbero. Di ba? Kasi sabi nga ni Pugbero, nasa Davao ako at nandito kayo. Kung anong nangyayari dito sa inyo, naaapektuhan ako sa Davao. Di ba? Ganon si Pugbero. Ganon yung kanyang pangaral. Sana ma-adapt nito mga batang ito, nila Russell at ni Maylen, yung mga pangaral Pugbero na wag lang sasayangin ang pagkakataon. Kasi minsan lang ito. Kung sila ay susunod lang kay Pugbero sa pangangaral, ganun din kay Teacher Nida, dyan ang mga kasama nila sa bahay, kung saan sila nakatira, kung susunod lang sila sa mga pangangaral, makakamit nito mga batang ito ang kailang mga pangarap. Na mapagtapos sila sa kailang pag-aaral at pagdating ng araw ay makakatulong sila sa kailang pamilya pag nakapaghanap sila ng magandang trabaho. Di ba? Kasi kung uuwi sa kanila mga kababayan ko, maaaring makapag-asawa ito eh. Hindi oras eh. Mga dalaga na to eh. Kung ibuya ng mga magulang, kasi uso sa kanila sa tribo nila, yung ibubuya sa sa pag-aasawa. Di ba? So sayang. Kaya gano'n na lang ang hinagpis ni Pugbero na hanggat maaari sumunod sila sa mga pangangaral sa kanila. Sundin yung mapayo nila para hindi sila maligaw ng landas. Di ba gano'n yun? Nakita niyo, umiiyak si Pugbero, mga kabayan. Narinig natin yung sinasabi ni Pugbero. Ramdam natin yung kaya pagmamalasakit dito sa dalawang scholar niya. Ang masakalap nito, nasa kanya pa mismo nakatira yan. Doon sa lugar ni Pugbero, sa pamilya. Kaya nangihinayang siya eh. Kaya, ibig sabihin, nakikita nila yung yung pag-i-improve ng ugali ng mga batang ito. Nakikita nila. Kasi sa kaya na nakatira eh. Di ba? Hindi katulad nila Madeline, si Ninita, ganun din, nakita nila. Kaya si Ninita, di rin napigilan. Gusto umuwi, pinauwi. Kasi na gusto niya eh. Si Madeline, ganun din. Gusto umuwi. Bagamat hindi sa kanya nakatira, sa ibang sponsor nakatira, nagdesisyon umuwi rin. So ano nangyari? Di ba nag-asawa? So nasa yung pangarap nila? Di ba? Pornada? Sana maisip nitong dalawa na to. Itanim sana nila sa isip yung mga payo ni Pugbero kasi walang payo si Pugbero na ikasasama nila. Doon din yung mga kasama ni Pugbero sa bahay. Sila Teacher Nida, sila Tito Herm, sila Mami, yung Mami ni Pugbero. Walang pangangaral na ikakasama nila. Kung itinangangaral sa kanila, ikabubuti nila yun. Di ba ganun yun? Mga kabayan ko. Sayang, pag buti na lang, nakapag-desisyon dalawa na hindi na sila uuwi. At ipagpapatuloy kayo na pag-aaral. So maganda. Okay? Palakpakan natin sila. Okay? Mga kabayan. Di ba? Yun lang sa akin. Sana nagustuhan niyo aking comment reaction sa video patungkol dito sa dalawang scorer ni Pugbero na si Maylen at si Russell. Tama yung kailang desisyon na hindi sila umuwi at ipagpatuloy kayo ng pag-aaral. Okay? Pagbutihin na lang nila.
Kasi minsan lang sa buhay dumating ang pagkakataon. Minsan lang yan. Pag ito'y nawala at pinabayaan mo, maaaring matagal itong bumalik yung pagkakataon. Maaari bumalik pero matagal. Magbibilang ka ng taon. Magbibilang ka ng taon. At sa bandang huli, magsisisi ka. Di ba ganun yun? Kasi wala naman nagsisisi sa unahan eh. Di ba? Wala nagsisisi sa unahan. Sa huli ang pagsisisi. Pero sa nag-decision ng dalawa na to, maganda. Maganda. At hindi na sila uuwi at ipagpapatuloy kayo ng pag-aaral. At sabi ni Pugobero, ayusin niya. Kasi mahirap mapagod. Napapagod, pag napagod na ako, yun na yun. Paano pa? Paano pa yung pangarap ninyo? Di ba? Kaya hanggat maaari, hindi pa napapagod si Pugobero, pagbutin niya. Okay, yun lang po. Bye! Mga kabayan ko, bye! Ingat po kayo lagi. Pagpalain po tayo ng Pumay Kapal. Paalala ko lang ulit yan, baka may maglalambing lang po ako, baka may nanonood dyan. Mga tagahangan ni Pugobero, mga viewers ni Pugobero, mga viewers si Chris na mga Chris Fanatic. Baka may nanonood dyan, hindi pa nakapag-subscribe, mga viewers si Kalinga Prab. Subscribe lang po kayo, like, share, and comment sa YouTube channel, Randy Chinel, and Luis Kipan. Okay? Yan lang po. Bye! Pagpalain po tayo ng Pumay Kapal.